Magandang araw mga kagulay, welcome back sa aking channel. Greggy Farmer nga po ulit to. Bali dito tayo sa ating Calixto F1 mga kagulay. Yan, kung makikita nyo, may mga bunga na siya mga kagulay. Ayan. Ayan. Yun. Yun. Sa isang cluster, 4 yun nandun, 5 mga kagulay. Ayan. Ito yung ating Calixto F1 mga kagulay. Lapit-lapit na talaga to mga kagulay. Yan. Mga bunga niya. Yan yung nagsasabi na unti lang ibubunga daw ng ng nakaway pruning mga kagulay. Yan po. Yan yung mga bulaklak niya mga kagulay. Oh. Yan yung mga bulaklak ng nakaway pruning. Kasi pinagtatalunan lagi mga kagulay. Depende naman po yan sa pag-aalaga. Saka depende po yan sa practice ninyo kung ano yung ninyo. Yan. Yan ang ating Calixto F1 mga kagulay. Yan, papunta dun. Yan, makikita nyo, nangingitim na rin dun mga kagulay. Oh. Yan. Yan. Ang ating Calixto F1. Yan. Hindi makita kapag di tututukan eh. Yan, oh. Yan. Yan na siya. Hindi mo siya makita kapag tututukan. Bali update pa rin to sa ating talong. Hindi pa tayo nakakapag first harvest. Pero lumalabas na talaga yung mga bunga niya mga kagulay. Yan. Mga bunga ng ating talong. Nakaway pruning. Yan. Sunod-sunod na mga kagulay. Bali ito kagayin ginagala ko. Tignan ko kung may mga uod ba. Meron pa rin naman ako mga nakita mga kagulay pero tinatanggal ko na siya. Lagi ko nga sinasabi hindi naman natin talaga mahawa 100% kahit anong gamitin nating mga insecticide na para sa uod o kaya para sa Pero yun nga. Kailangan lang talaga galain ng galain para kung ano man yung nandun na halimbawa may uod ng bunga ay tatanggalin na natin kaagad tapos susunugin natin. Yan. Yan ang diskarte ko dito mga kagulay. Yan na siya. Oh. Ano yung mga bunga niya mga kagulay. Oh. Yan. Yan ang ating bunga ng mga talong. Ayan. Siya. Sunod-sunod na mga kagulay. Sunod-sunod na ang ating bunga ng talong. Ayan. Marami ring mga kaibigan natin bubuyog. Mga pollinators natin mga kagulay, marami. Hindi lang 20 siguro nandito mga kagulay. Talagang dami nila. Yan. Yan kung nakikita nyo mga lumilipad, ayan sila. Yan. Yan yung mga kaibigan nating mga Yan ang mga bunga ng talong natin. Ayun. Ayun. Isang puno lang yan mga kagulay. Yan. Kasi may nag-comment sa akin talagang hindi naman daw marami ang bunga ng Baka hindi pa niya kasi napapanood yung dati kong vlog na sa 4-5 ma-harvest ako ng 2K plus. Pero hindi rin naman natin siya masisisi. Baka hindi lang niya practice talaga yung yung Y pruning. Yan. Yan ang ating talong. Yan nga, pinapaliwanag ko lagi kasi kapag hindi naka-Y pruning, kapag naging severe ang halimbawa mites ay ang hirap talaga. Ang hirap puksain o kaya trips. Ako nang nagsasabi sa inyo mismo mga gulang, hirap puksain kasi makapal sa ilalim. O sabihin na natin na maraming bubunga ng Hindi naman ako nakikipagtalo, kumbaga hindi naman lang doon sa pagbubunga yung silbi ng Y pruning mga kagulay. Marami siyang benefits sa sa nagtatanim yung Y pruning, hindi lang naman sa bunga. Marami kang bunga, marami rin namang uod. Ay di wala rin mga kagulay.
marami kang ang bunga. Pero marami namang trips din naman lumalaki kasi kahit ganong spray mo na kasi sobrang kapal na ay hindi mo na mapuksa-puksa mga kagulay. Yung marami din naman lang sa bunga tungkol sa pagbubunga yung wipe pruning mga kagulay. Ay kasi siguro yung nag-comment sa akin gano'n ay ewan ko kung talaga bang nagtatanim siya ng talong. Kasi yung mga walang pruning, may top pruning ay nasubukan ko na po lahat yan. Kaya dito ako mas kumbaga kampante, kumbaga mas ano ko tong wipe pruning talaga mga kagulay. Marami pa akong hindi sa pagmamayabang, marami akong tatalunin na hindi naka-pruning. Mas maraming ibubunga lang sa akin mga kagulay. Kaya nga nakadepende lang din naman yan sa pag-aalaga mga kagulay. Hindi naman yung pinag-uusapan yung walang pruning o kaya may pruning o kaya nakatap pruning mga kagulay. Aanim mo nga yung maraming sanga. Kung sa bandang huli, halimbawa ganitong tag-init na dire-diretso kapag dumapo ang trips o kaya mites napakahirap puksain. Kumbaga sa mahal pa naman ng gamot ngayon wala rin. Wala rin silbi yung marami kang bunga. Siyempre kapag maraming bunga, kung naano ka hindi mo na mapuksa yung mga trips o kaya mites o kaya white flies, ay wala rin silbi yun. Mahuhulog lang siya sa mga class B kasi titigas na yung dahon, titigas na yung mga bunga. Ay ano pa naman ang silbi nun. O kaya maraming bunga, walang sabi natin napuksa lahat. Pero mas malaki ang gagastusin niya kasi talagang patatamaan niya muna lahat ng para hindi lang madapuan ng mga sakit o kaya mga insekto. Ay di kung susumahin, halimbawa sa kanya 2,000, sa akin 1,500 lang ang inarbes. Kung susumahin sa gastos, mas malaki pa rin yung gagastusin niya mga kagulay kaysa sa akin. Yun lang yung paliwanag ko dun sa halimbawa nga, sige, aminin natin, mas marami yung walang pruning sa kanya, mas marami yung binunga ng kanya. 500 yung pagitan. Halimbawa mga kagulay, mas marami naman siyang i-spray. Sa mahal ngayon ng gamot, ayun dapat ang sinasaalang-alang natin na nagtatanim mga kagulay. Halimbawa ako gumastos lang ako halimbawa ng 5,000 sa spray, sa kanya 10,000, wala rin. Ganon din yung mga kagulay. Kaya bago mag-comment, sana ay titingnan muna. Hindi yung basta lang maka-comment mga kagulay na ako hindi naman ako nakikipagtalo ng ganun. Ang akin lang naman, sinishare ko lang naman yung ko na yun nga. Siyempre kapag marami kang sanga sa ilalim, ibig sabihin susuporta mo sa abono yan. Mas maraming iabono mo ko kaysa dun sa akin na nakaway pruning. Ganun lang yun mga gulay. Sa sa gamot din, mas marami. Makipagpustahan pa ako kundi mas marami yung ini-spray dun sa sa walang pruning, at saka dun sa walang pruning sigurado mas maraming ini-spray kaysa dito sa akin. Lalo to mga kagulay kapag natanggal ko na to. Ito tatanggalin ko na lang to kasi makapal na to Ito kapag natanggal ko na to, yan, tanggalin ko na yan halimbawa. Yan. Tanggalin natin to. Papaliwanag ko lang. Hindi ko naman sinasabing gayahin nyo yan. Ayan. Ikumpara mo dito sa may ganyan. Ayan, dahon na lang yan. Pero kapag yung mga sanga hindi ko tinanggal dyan, kumpara mo kung yung mas marami ang i-spray nyo mga kagulay. Kung kumpara nyo kung yung mas maraming iaabono nyo mga kagulay, sabihin na natin na mas mas marami ang binuga sa inyo, diba? Ganon din yung mga kagulay. Kaya kanya-kanya lang kumbaga. Itong mga ginagawa kong vlog o kaya video ay magiging basehan lang naman to. Hindi to gumawa ng video para gayahin nyo, para makipagtalo sa iba. Hindi yun ang mga kagulay. Kung halimbawa ako nanonood din naman ako ng mga video pero hindi ako nagko-comment ng gano'n na ganyan, mas maganda yung ganito, walang ibubunga ganyan, hindi ako nagko-comment ng gano'n kasi mamaya dumapo sa kanya yung mga gano'n na sakit mites sa tanong kung hindi niya mapuksa. Baka sabihin pa niya na maisip pa nung nag-comment na ay totoo nga pala yun. Ay isipin nyo, mantakin nyo yung mga gulay, wala na siyang dito. Ayan, sa palagay nyo kaya marami pa akong iaabono dyan? O kaya sa palagay nyo kaya ay mas marami pa akong
magagastos na gamot. Kung naman halimbawa naging severe, parehas kami naging severe, sa palagay nyo kaya mas marami akong i-spray na gamot dyan? O kaya sa palagay nyo kaya mas mahihirapan akong makontrol kung dun sa ano? Ay, madali rin naman lahat naman kontrolin mga kagulay. Pero nga, yung gastos nga, yung pinag-uusapan dun mga kagulay, yung gastos, gawa nga sa mahal ngayon ng mga insecticide. Sa mahal din ng mga abono. Siyempre nga, yun nga yung pinapaliwanag ko dati. Dito, wala nang aagaw dun sa mga iaabono ko. Ibig sabihin, yung wala namang pruning, imbis na halimbawa 450 ml kapag halimbawa drenching, hindi niya kakayanin na suportahan yan lahat mga kagulay. Di ibig sabihin kapag gusto niyang rumami ang bunga talaga, mas dadami yung niyang iaabono niya. Ganun yun mga gulay. O di ibig sabihin mas magastos na yun. Halimbawa parehas kaming yara, mahal din ng yara. O, yun ang yun yung pinapaliwanag ko mga gulay. Pero hindi ko sinasabi na nakikipagtalo ako dun sa walang pruning. Ang akin lang yung pinupunto ko, kaya mas gusto ko yung ganito kasi mas matipid siya mga kagulay. Mas matipid siya. Kahit sabihin na natin na mas unti yung ibubunga niya, pero base sa experience ko mga gulay, sa 4-5 ko kaya kong marbis noon ng 2-3. Kahit balikan nyo yung mga dating vlog ko mga kagulay, yung mga hindi na nga naniniwala yung iba, sabi nagsisinungaling na ako kasi 2,000 plus, 2,000, 1,900 ganun na na-harvest ko. Sasabihin pa sa akin na hindi totoo. Siguro kaya nila nasabi hindi totoo kasi hindi sila ma-harvest ng mga ganun kadami. Ayun ang lumabas Kailangan na ang gagawin ko. Diba mga kagulay? Kumbaga sa akin, pinapaninindigan ko lang yung ginagawa ko dito. Hindi dahil pinapanindigan ko yung nakikipagtalo na ako na nung nag-wire pruning ako, saka lumabas yung ganung volume ng bunga ko, pabunga ko ng talong, sasabihin naman hindi totoo. Na may may kumbaga kitang-kita na sa video. Ayun lang yun mga kagulay. So mahaba na tong natin mga kagulay. Kumbaga pinapaliwanag ko lang kasi may nag-comment lang kasi na gano'n, na hindi daw talaga hindi naman yata totoong magtatalong yun. So hanggang dito na lang ako siguro mga kagulay. Sa bago pa lang sa munting channel ko, huwag niyo kalimutang mag-subscribe. Click niyo na rin po yung notification bell para updated kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa mga pamamaraan ko dito sa pagtatalong. Maraming salamat po sa mga nanonood. I-follow nyo na rin po ako dun sa Facebook ko, Greg Bueno, at saka yung page ko, Greggy Farmer, ang pangalan din. Pero yung sa Greg Bueno, yung personal account ko doon, ay gumagawa rin ako ng mga reels doon mga kagulay. Maraming salamat po sa inyo. God bless po sa ating lahat.